Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si GFG at today ngayong araw is i-unbox at titignan natin yung Tecno Pova 7 Ultra. So alam ko medyo na-late na yung review natin para sa phone na to since nasira yung monitor ko. Pero sabi nga nila it's better late than never, di ba? Pero sa tingin ko kahit na medyo nahuli yung upload natin, I think isa pa rin to sa pinakasulit na phone na pwede mong mabili ngayong 2025. Dahil talaga namang tinodo siya ni Tecno dito sa kanilang Ultra series. So nakita nyo naman ang dami niyang freebies. So meron tayong dito SIM. Meron din tayo ditong magnetic power bank na bagay yung design sa pagka cybertech feel ng phone. May kasama pang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong removable backplate designs. And syempre yung mismong Tecno Pova 7 Ultra. So unbox muna natin. Dahil meron siyang partnership kay PUBG, meron siyang outer cover. Pero ito yung totoong itsura ng box ng Tecno Pova 7 Ultra. Personally, nung nakita ko siya the very first time, nabigyan niya ako ng Nothing and CMF vibes na sigurado kayo din. So meron tayo ditong chipset na MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI processor na merong 1.5K AMOLED display. Capable siya ng 144Hz na refresh rate and meron siyang 6000 mAh na battery capacity. And syempre 5G na din siya. Upon opening the box, makikita pa natin yung iba niyang specs. So capable siya ng 70 watts na ultra charge and up to 30 watts na wireless charging. So yung dumating sa akin na color is black, pero kung ako personally yung pipili, mas pipiliin ko yung color white. Pero don't get me wrong, no? Maganda pa rin naman yung color black, pero hindi nagsha-shine yung pagka-elegance nung design niya, yung pagka nothing like or CMF like ng pagka-design niya pag yung black yung kinuha ninyo compared to the color white. So meron din tayo dito 12 plus 1 month na warranty card. Meron tayong jelly case na parang binagay siya sa color white. So maganda kung meron siyang black variant din. Sa itsura niya pag kinabit natin yung phone case, SIM ejector tool, still USB-A to Type-C pa rin na cable, and yung 70 watts na power adapter. Ito yung default theme niya and talagang hina-highlight ni Tecno yung white and orange sa kanilang themes, which nakikita din natin sa case niya and sa power bank na included. And kung hindi nyo siya trip, pwede nyo namang baguhin yung theme niya or pwede lang kayo magpalit ng wallpaper. And dahil may partnership nga siya sa PUBG, may mga PUBG wallpapers din siya na included. Ngayon silipin muna natin yung body niya. Dito sa taas meron tayong microphone and speaker. Sa right side nandito yung kanyang volume rockers and yung power button. Sa baba naman is speaker grill ulit, USB Type-C port, another mic, and yung kanyang SIM card tray. Pagdating naman sa protection is naka Gorilla Glass 7i siya. Ngayon, ang talaga nagpapa-unique dito sa Tecno Pova 7 Ultra is yung tinatawag na status light. So, very similar siya sa other brand. So, dito sa may camera bump niya, may part dyan na umiilaw. Sa madaming nagtitrigger sa kanya, pwedeng pag may timer, pag may tumatawag sa'yo, pag may notification, or pag nag-a-adjust ka ng buttons. So, maganda rin to pag nag-games ka is umiilaw siya. So ito yung tsura niya, like for example pag binababa ko or pag tinataas ko yung volume nadadagdagan or nababawasan yung ilaw niya dito sa likod. Pwede rin kayo mag-delegate ng magkakaibang notification light per different person na kausap ninyo para pag nakita nyo palang yung ilaw, alam nyo na kung sino yung tumawag or nag-text sa inyo. Ang nakakatuwa pa dito is even nakatalikod siya tapos pag nag-charge kayo, magkakaroon kayo ng idea kung ilang percent na ba siya. Another thing pa na nagustuhan ko dito sa Tecno Pova 7 Ultra ay yung speaker quality niya. O di ba hindi siya sabog, hindi rin siya tunog lata, lalo na pag personal nyo siyang napakinggan, di ko alam kung nadja-justify ng mic yung sound quality, pero pag personal, maganda siya. Pagdating naman sa display, very vibrant na din siya and kita nyo naman makulay yung Demon Slayer pag nanonood tayo. So umaabot siya up to 4,500 nits of peak brightness. So kahit papano, kahit nasa tirik na araw ka, makikita nyo pa rin yung screen pag may ginagawa kayo. Dagdag nyo pa dito yung chin and bezels niya, napakanipis, kaya very immersive yung experience pag nanonood kayo or pag naglalaro kayo. Swabe din yung smoothness niya kasi umaabot siya ng 144Hz na refresh rate. So hindi naman siya may enjoy sa most games, pero pagdating sa pag-i-scroll sa home screen or sa social media,
sobrang sarap niya sa mata. Ngayon, pagdating naman sa performance, dito sa Antutu benchmark, 10.5.2, umabot tayo ng 1.4 million points na merong CPU score na 305,000 and GPU score na 558,000. And pagdating naman sa 3D Mark, meron tayong best loop score na 2,897. Lowest natin, 2,389, giving us a 82.5% na stability. Pero syempre, benchmark is benchmark. Iba pa rin pag real life scenario na ginagamit nyo siya. O siguro ang masasabi ko lang dito, kaya naman niya mag heavy games, yun nga lang hindi sagad na graphics. Of course, hindi naman to flagship phone or hindi naman siya talagang grabbing gaming phone na mahal. So, still, nasa lower mid-range pa rin siya. So, okay naman siya sa gaming. Yun nga lang ang napansin ko sa kanya, pag medyo tumatagal ka ng maglaro, tapos medyo kulob yung lugar mo or medyo hindi mahangin sa lugar mo, doon magi-start na may mafe-feel ka na konting pag-init. Hindi naman siya OA na pag-init, pero mafe-feel nyo sa performance ng phone na nagkakaroon na siya ng mga konting frame drops. So the best pa rin na meron kayong phone cooler, mobile cooler, or nakatapat lang kayo sa electric fan kung gusto nyo magtipid. Basta hindi kayo na nasa lugar na sobrang maaraw or nasa lugar na sobrang init as maglalaro ka ng heavy games. Dun talagang babagal yung phone. Playing Call of Duty Mobile, no, okay naman yung gyroscope niya. Ako kasi for how many months talagang nakatutok ako na sa iPhone ako naglalaro ng Call of Duty na may gyroscope. Kaya nung ginamit ko yung Tecno, medyo nagkaroon ako ng adjustment sa feel ng gyro niya. Siguro yung sensitivity over dun sa iPhone na gamit ko ay magkaiba. Pero ayun, parang feel ko may konting-konti lang na delay, pero I think for most people, hindi naman siya mararamdaman. Pero kung plano nyo lang naman na games na laruin, Mobile Legends, 'di ba? Honor of Kings, 'di ba? Clash of Clans, yung mga hindi naman sobrang bigat na games, hindi ka magkakaroon ng problema dito. Kahit na magdamag ka pang maglaro ng nakasagad yung settings. Ngayon punta naman tayo dito sa kanyang camera. So itong Tecno Pova 7 Ultra, hindi naman siya marketed as a camera phone, pero talagang gaming phone. Pero meron siyang 108 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, and meron siyang selfie camera na 13 megapixel. So hindi man siya marketed as a camera phone, pero I can say na very decent naman yung mga photos na nakuha natin. Ang medyo nagulat ako is capable siya ng 4K at 60 FPS. So ito yung walang stabilizer. Then ito naman yung with stabilizer. So makikita nyo talaga namang may difference. Hindi yung parang may distortion lang na nangyayari tapos stabilizer na daw. Also yung zoom capability niya malayo-layo din yung nare-reach, pero I think medyo useless yung magiging outcome. Ngayon lastly, pagdating sa presyo niya, ang current SRP niya is 16,999 upon launch, pero almost everyday kada silip ko sa Shopee, Lazada or sa TikTok, madalas nakasale siya. Nasa around 13,000 to 14,000 lang siya. And pag sa mga official shops kayo bumili, may freebies pa hanggang ngayon na pwede ninyong makuha. Kaya naman even after 1 to 2 months, very recommended ko pa rin itong Tecno Pova 7 Ultra kung naghahanap ka ng sulit na phone na very good for gaming, may magandang camera, may malulupit na features at ang pogi patignan ng design, panalong panalo ka dito.